Ang 21 karat gold na Golden Tara na nakita taong 1917 sa aksidente lang natagpuan. Parang ganito rin daw halos ang nangyari sa Zamayan ng Rizal. Nung nakita ni si Edwin ang figura sa tambakan sa kanyang bakuran, itinago niya ito sa loob ng 2 taon. Pero lakas loob na ipinapakita ngayon sa pag-asang malaman na kung tunay ba itong ginto. May bigat na 5.5 pounds at taas na 4 inches. Sakto lang daw ang kita ni si Edwin, kaya nananalig sila na ang mga inaakala nilang antigong ito ang magbibigay sa kanila ng jackpot sa buhay. Isang gabi bago raw nahukay ni Edwin ang mga ito, nanaginip siya ng ginto. Yung panaginip ko noon, yung lupa namin doon sa probinsya, bumisita daw kami doon. Tapos pagtingin ko, bakit kaya lumiliwanag yung lupa namin? Kinabukasan, may napansin siyang tila figura na nakakumpol sa lupa sa tambakan sa bakuran ng ginagawa nilang bahay. Pagkakita ko, hindi ko makita ng malinaw kasi balot siya ng putik. Tinitignan ko siya. Sabi ko, parang kamukha nung nasa Mobile Legends. Parang si Vixana. Pagkalinis, doon na nagulat si Edwin, tumambad ang figura na kulay ginto. Sabi ko, parang bakal o baka gold ito. Pipicturan daw niya sana ang mga ito, pero laking gulat niya nung wala kang jowa. Pipicturan ko sana siya. Napindot ko yung video recorder. Sabay may boses akong narinig. Wala kang jowa. Wala kang jowa. Bigla ko siyang naganon. Tapos bigla akong pinatay yung cellphone ko. Naisip ko, baka nanay ko. Tapos tinignan ko, tulog naman ang nanay ko. Wala kang jowa. Parang maliit na boses na bumubulong. Parang diwindi. Noong lumabas ako para magbanyo, parang may naririnig akong boses na mahina. Wala kang jowa. Sinasabi wala raw akong jowa. Ay sa tanda ko ng ito, asawa at anak na nga ako. Tapos simula noon hindi ko na pinansin. Kasi may jowa na ako. Ang iyong jowa. Simula nung napasa kamay nila ang figura, nagkasunod-sunod na raw ang kanilang mga swerte. Nung nandito ito sa amin, sa totoo lang sabi ko, tumalpak muna kaya ako. Ayun, nanalo ako ng 13,000. Gusto raw ipasuri to, pero tila may pumipigil sa kanila. Pupunta na po ako sa pawn shop para ipasuri sana yung rebulto. Tapos biglang nagtilaukan yung mga manok. Samantalang kakapatok ako pa lang noon sa kanila. Nakakatakot, sir. Baka ayaw ng mga manok na ipatis ko yun, nagagalit sila. Pinatignan pangaraw nila ito sa albularyo at nagulat sila sa sinabi nito. Sabi niya, bakit ka bumubulong? Bumulong lang ako kasi sa tagal ng panahon, iwala pa akong jowa. Ayon sa albularyo, nagmula pa raw ang mga ito sa 14th century at 18 karat gold daw ang mga ito. Kumalat ang kwento tungkol sa mga kulay gintong figura, kaya meron na raw nag-alok sa kanilang bilhin ito. Pumunta dito yung buyer. Sabi niya, bibilin daw niya yun ng 500,000. Hindi po ako pumayag kasi sabi ko po, kung babayaran nila ng milyon, papayag ako. Tapos ayun po, nag-offer po siya ng kalahating milyong piso. Sabi ko po sa sarili ko, aba, mukhang jackpot ako dito ah. Picker ang tawag sa mga taga-suri ng mga bagay-bagay at sa halaga ng mga ito. Katulad ni Kyle, sa tingin niya, ang hawak ni Edwin, posibleng nagmula sa West India. Itinuturing daw itong Dokra art. Sa unang tingin ko po, parang 4,500 years old na po ang tanda nito. Pero syempre po, susuriin pa po natin ito kung bago siya o luma. Kung magkataon daw, lagpas 100 taon na ang tanda ng mga ito. Dito sa Pilipinas, sa tingin ko, mabebenta siya ng hindi tataas sa 10,000 pesos. Pero pakiramdam ni na Ernest si Edwin, mas mataas ang value nito, lalo na kung mapapatunayang totoo itong ginto. Ako ang iyong jowa. Ako ang iyong jowa. Ulitin mo. Ako ang iyong jowa.